ano, malakas ang mukhang kapimbara ko, tinino. Good morning po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Kabayan po tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood din tayo sa ating pong live streaming through untvweb.com at sa ating Facebook Live at ganoon din sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Live po tayo ngayon. Ito po ang ating pag-uusapan dahil naitalaga po ang ating bisita dati bilang chief ng PNP. Tapos ay na-appoint naman siya bilang pinuno ng Bureau of Corrections. At ngayon po, pagkandidato naman bilang senador ang kanyang pagkakaabalahan. Di pa kasi campaign period di ba? Pero siyempre, ikaw man yan, kahit hindi pa campaign period, mag-iikot ka na, di ba? Oo. Malaki-laki Pilipinas Gaano nga ba kahanda na sumabak na po ang ating panahon ngayon sa iba't ibang hamon ng politika sa bansa? Dahil, alam nyo, iba yung politika. Iba rin naman yung law enforcement. At malaki ang haharaping suliranin sa paggawa ng mga iba't ibang batas. Bago po natin siya kausapin, panoorin nyo muna ito. Nasubukan ng kanyang tatag at pagiging epektibo bilang isang general nang itinalaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte upang maging hepe ng Philippine National Police. Ayon sa Pangulo, pinili niya noon si General Ronald De La Rosa dahil naniniwala siyang may sapat itong kakayahan at integridad upang pamunuan ang pambansang pulisya. These are the guys who went through their career passing by Davao. And these are the only guys that I knew and I have worked closely and had the time to observe their character and integrity. And that is why when the time came, Coy, De La Rosa, Morente, and the rest were all taken in because I had the fortunate chance of having good military and police officer. Kasunod nito, iba't ibang programa na ang inilunsad ng dating general sa kanilang hanay. Kabilang na ang pangunguna sa controversial campaign ng Duterte administration na War Against Drugs. Magugunitang sa kabila ng pambabatikos at mga alegasyon sa naturang kampanya. Matapang at buong loob na hinarap ni De La Rosa ang mga kritiko at tinawag pang ingrato ang mga ito. You can criticize us to high heavens, but I can tell you straight sa inyong mga mata, yung mga kritik, sabihan ko kayo, ingrato kayo. Alam ko nakikinabang rin kayo sa peace and order na idinulot sa ating war on drugs. Ingrato kayo dahil alam ko nakikinabang rin kayo sa peace and order na mga anak mo sarap pumapasok sa eskwelahan na walang kaba, walang takot dahil bihira na yung krimen sa kalsada. Bukod pa rito, naging istrikto at mahigpit din ang naging pamumuno ng dating general sa mga miyembro ng Philippine National Police. Nagpulis kayo para magsindikato? Nagpulis kayo para papahiya yung uniform? Bago pa nga siya tuluyang magretiro sa naturang posisyon, binantaan niya ang ilang mga police scalawags na isasama niya ang mga ito sa kanyang pag-alis kapag gumawa ng kalokohan. Kaya sabihan yung mga eskalawag dyan na nagkukumahog na ngayon at dandahan ng masaya dahil pa-retire ako, isasama ko kayo sa retirement ko. Pag kayo gumawa ng kalokohan ngayon, I will be retiring back to Davao and you will be retiring inside the prison jail. If not, you will be retiring 6 feet below the ground. Sa pag-alis niya bilang hepe ng pambansang pulisya, itinalaga naman si De La Rosa bilang direktor ng Bureau of Corrections. At dito, ipinangako niyang ipatutupad niya pa rin ang mas mahigpit na internal cleansing program upang linisin ang National Penitentiary sa illegal na droga. Walang rehab-rehab sa PNP. Pag positive ka, you scrum. Dismiss ka diretso.
Ganun dapat ka-stricto ang implementation sa internal cleansing program. Subalit matapos lamang ang mahigit 5 buwang panunungkulan bilang pinuno ng Bureau of Corrections, kamakailan lang ay nagbitiw sa pwesto ang dating general upang maghain ng kandidatura sa pagkasenador para sa darating na 2019 midterm election. Sa kanyang pagkandidato sa pagkasenador, ano-anong mga batas at programa kaya ang kanyang ipatutupad kung sakaling palarin sa darating na halalan? Kung papalari na manalo sa eleksyon, paano niya kaya susuportahan ang mga programang nais isulong ni Pangulong Rodrigo Duterte? Kasado na rin kaya ang Department of Correction na sinasabing kabilang sa kanyang mga plataporma? Ang mga ito at iba pang mga katanungan, sasagutin ng diretsahan ni Retired General Ronald Bato de la Rosa. Dito lamang sa ating programa. Itaga mo sa bato. Oh. Kita niyo ba yun? Yung kumakalat na mga tarpaulin. Itaga mo sa bato. O yan. Let's welcome to the program ang dati pong pinuno ng Philippine National Police at ng Bureau of Corrections, Retired General Ronald Bato de la Rosa. Morning po. Salamat po sa pagparito. Alam kong busy ka na daw sa pag-iikot eh. Maraming salamat din, Kuya, at inibitahan niyo ako dito. Oo nga, nauna ka pang ang tumugon dun sa imbitasyon sa Wish kaysa sa akin eh. Masarap kasi kumanta eh. Oh, sabi ko sabihin mo sa kanya, nagdaramdam ako sa kanya. Kasi nauna ako nag-imbita, nauna pa siya nagpunta dun. But just the same, ang isang binabakbak sa'yo ngayon, nag-iikot ka na daw. Opo. Parang ang aga mong nangangampanya. Well, hindi pa naman ako nangangampanya. Wala pa naman iboto ko eh, no? Yeah, umiikot ako. Pakilala. Aside sa nagpakilala, pinopropagate ko yung aking personal advocacy, yung aking kampanya laban sa illegal na droga. Hinihikayat ko yung ating mga kababayan na sana suportahan nila itong programa na ito dahil this is the only chance that we have. Dahil ito ngayon na talaga karoon ng presidente na gano'ng ka-desidido na tapusin itong problema sa droga. So, hanggang sinasabihan ko yung ating mga kababayan na suportahan natin at natin alam kung may susunod pa na presidente na gano'ng katindi ang pagnanais na matapos itong problema sa droga after President Duterte. Kaya sabi ko, we still have 3 more years to go. More than 3 more years. More than 3 years pa. Pero bakit mas ginusto mong tumakbong senador kaysa mag-gobernador? Kasi yung gobernador, at least yun, executive pa din. At kasi galing ka sa law enforcement eh. At effective ka naman as a law enforcer. Yung parang malayo bigla na lawmaker at hindi executive din ang ginusto mong posisyon. Ako naman na Kuya, nag-iisip na kung ako'y mapunta, kung papalarin sa Senado, mas lalo kong matutulungan yung mga programa ni President Duterte. Kailangan niya ng Senado, nakakampi niya para ma-push yung kanyang mga programa. Otherwise, kung wala siyang mga kaalyado sa Senado, mahirapan siya ipapalusot, isabatas yung kanyang mga programa na gustong ipapatupad. So yan ang naisip ko. Pero balita ko, kasi kaya ka daw nagsenador kasi mas takot ka kay Inday kaysa kay Presidente. Takot ako sa kailang dalawa. Pero sa totoo lang, si Presidente rin ang nag-decide later. Kung una sabi niya, mag-gobernur ka. Then later, itong pinaka-late na nakuha, sabi niya, mag-senador ka. Kasi nga, sabi ni Inday. Kasi may nagbulong kasi sa akin. Sabi ko, ano ba talaga tatakbuhan ni Bato? Tapos sabi niya, magsisenador yun kasi utusan yun ni Inday magsenador. Ganun ba? Sabi ko ganun. Diba? So talagang, pero ito decision talaga na magpunta ka sa Senate. Opo. Pero kumusta yung sa pamilya mo? Kasi kinonsulta mo ba sila with regard to this? Kasi balita ko, ayaw din naman ng family mo na pumunta ka sa politika eh. Well, alam natin yan, na lahat ng pamilya ay gustong
talaga makasama ka dahil very long yung absence mo sa kanila. Oo. Yung father figure mo as head of the family, lalo na sa mga anak mo, ha? Eh, talagang they were longing to have you bago naman sila mag-asawa, na magkakaroon ng sariling pamilya, makasama ka rin ng mahaba-haba, matagal-tagal. Kaso, ito nga, kapag decide ako na tumakbo, Paano nila tinanggap yung decision mo to run? hesitant sila at first, but then nakita nila na dito ako masaya, supportive na naman sila. Very supportive yung aking mga anak at yung aking asawa. Supportive na nagmamaktol konti. Parang medyo, paano mo binabawi ngayon? Tapos ngayon, after mo nag-retire sa PNP, napunta ka ng Bucor. Tapos ngayon, after mo ng Bucor, panay naman ang ikot mo. Kasama mo ba si Ma'am Nancy? Minsan, Pagka nag-iikot? may time na sumasama siya, may time na wala rin, na naiwan sa bahay. Ako lang umiikot. So, hindi ka man lang nagkaroon ng at least short period of time na medyo si Rock nasa PNPA pa, di Yes ba? po, nandito sa PNP. Yun nga, hiwa-hiwalay kami. But anyway, nakapag 2 weeks naman kami na Na bakasyon, magkasama, kahit bakasyon. papaano. Kahit papaano, after may PNP, no? Bago ako nag-Bucor, may 2 weeks na break. Sa pag-ikot nyo ngayon, napupuntahan nyo ngayon yung mga hindi mo napuntahan dati ng Chief PNP ka pa at saka nasa Bucor ka? Yung iba napuntahan ko na, pero may mga iba rin na hindi ko pa napuntahan. So what have you observed sa mga napuntahan ninyo? Well, sa ng Diyos, I can say na mainit rin yung pagtanggap sa akin ng mga tao. Mainit ang ulo nila pag... yung mga kalaban mo, mainit ang ulo pag nakita ka. Yung mga kampi naman natin, mainit naman yung pagtanggap nila at masaya sila na binisita natin at pinag-usapan yung ating advokasya sa kampanya laban sa droga. Kasi dito, yan yung isa sa mga magiging focus mo pag umiikot ka eh. Damahin kung ano yung mga pulso ng mga kababayan natin. At kung ano yung maaaring later on ay magawa mo pag naupo ka halimbawa sa Senado, pinalad kang nanalo, na mabalangkas na batas that will benefit yung mga lugar na pinuntahan mo o yung mga nakausap mo at nalaman mo mga problema. So far, anong mga prevalent na mga problema na nakikita nyo po na dapat makapagbalangkas ng batas regarding that? Well, aside, prevalent naman talaga yung problema sa droga. No? Aside from that, may nakita ako yung aking pag-ikot doon sa mga OFW natin. Oo. Sa Taiwan, sa Middle East. Doon sa Middle East talaga, particularly sa Riyadh, yung Al-Kubar, nakita ko talaga na kailangan pagtuunan ng pansin yung ating mga OFW. Particularly doon sa mga in distress, yung mga OFW, yung mga nakakulong doon sa abroad na parang kawawa, nakikita ko talaga. Yung iba umiiyak doon sa akin na sabi, sir, isama mo na ako pag-uwi nyo dahil namimiss ko na yung mga anak ko. Alam ko naman ng mga biktima lang rin itong mga FW na ito. Isa na, sabi ko nga, kung ako ipapala rin, sabi ko, hindi ito promise, kundi itaga mo sa bato. Itaga mo sa bato. Hanap ako ng paraan talaga na mabigyan kayo ng kahit legal assistance man lang doon sa kanilang mga kaso dahil mga biktima talaga ito at hindi masyadong kulang. Pero ang isang nagiging matunog na usapin lagi pagka pinag-uusapan na yung pagpunta mo sa Senado, yung kagustuhan mo na isulong yung death penalty na imposition na. Kasi meron naman, kaya lang parang inilagay na ulit sa freezer no. Ngayon parang gusto mong buhayin yung issue ng imposition ng death penalty. Yun talaga, kuya, dahil aside from mga experiences ko sa PNP, mas lalo na embolden yung aking desire na ma-reimpose yung death penalty nung ako'y nag-Director General ng Bucor. Dahil nakita ko doon yung mga convicted drug lords na ngayon yung problema natin, di ba? Kaya ako pinadala ni President Duterte doon para ihinto yung
illegal transaction sa droga. Dahil nag-ooperate pa rin. Nag-operate yung nasa loob ng bilibid, yung mga nakakulong. Kinausap ko sila, yung mga convicted drug lords doon. Bakit sila, why do they insist on trafficking drugs in the Philippines? Yung mga foreigners, yung mga Chinese, Taiwanese, Hong Kong national. Ay, ang sagot naman nila is, mas maganda dito daw sa atin because our laws are very weak. Mahina yung ating batas pagdating sa illegal drugs. We don't have death penalty. Whereas kung doon sila mag-traffic sa Singapore, sa Patay sila doon. Malaysia, Indonesia, or Brunei, patay sila doon talaga. Sigurado patay sila. Bibitayin sila. Kung doon sila mag-traffic. So dito, well, Kukulong ka lang. kulong ka lang. Pagka nakulong ka naman, okay ka naman sa kulungan. Pwede na naman Operate. lumaki pa yung mga drug empire na habang nasa loob. May bantay ka pa sa labas. Oo. Di ba? Oo. Parang- So, yun ang nakikita ko. So, Kaya ka nag-order ng shoot and maim sa ulo. Ay, sa ulo. Yun daw yung in-order. Tama ba? In-order nyo daw sa Bucor dati yun? Shoot and maim? yung sabi ko, yung magtapon ng mga kontrabando sa O yung order mga na bakod. nakuhulihan ng nag-ano ng cellphone, gano'n. Hindi naman yung sa loob na may cellphone. Yung lang nagtatapon sa loob ng mga kontrabando. Yung mga yung mga Dumadaan sa gilid o tatapon sa loob. Tatapon nila. So sabi ko, this is a maximum security compound. Dapat maximum talaga ang security. Pag somebody goes close to the wall at gumawa ng illegal activity like throwing contrabands going inside, putukan nyo. Putukan nyo. Kaso nga, kasabwat din yata yung mga nagbabantay. Yan ang problema kung kasabwat. Kaya marami tayong tinanggal doon, marami tayong kinasuhan na Ngayon, mga nabalik na naman. gwardya. Nawala ka na eh. I don't know, pero mukhang mahirapan yung makabalik dahil in-implement na ngayon natin yung bagong batas na Bucor Modernization Law wherein talagang ipiniprofessionalize yung Bucor. Tinaasa yung sweldo, pantay na sa pulis at naka-uniforme na sila at mayroon na tayong mga strict na mga disciplinary mechanisms na pinapatupad. Pero during the stint nyo po doon sa Bucor, halos yung consistency ng search nyo, araw-araw halos eh. Pero lagi kayo may nakukuha. May nakukuha pero pakonti ng pakonti ng pakonti. Oo. Hindi kagaya noon na pag-search ka ngayon, marami. Oo. Pag-search mo naman next week, mas marami pa. Marami pa. Oh, bakit dumarami? Is it raining cellphones from heaven? Sabi ko, Bumabagsak sa bumabagsak doon sa loob. Ayun pala may mga gwardiya na kakutsaba, binabayaran para makapasok. May nahuli na ako doon na gwardiya at tinanggal ko talaga serbisyo. So yung inyong death penalty na gustong balangkasin sa Senado in case, will be concentrated lang ba sa drugs or ito lahat ng mga heinous crimes pa din ang pag-uusapan? Depende na yan sa magiging usapan doon sa Kongreso pag papala rin tayo. Pero sa akin talaga, I will focus mainly on drug trafficking. Okay. Yung traffickers talaga, hindi ko na, kung mahirapan tayong mapalusot yung death penalty sa lahat ng heinous crimes, dahil alam ko, yung simbahang Katolika talagang umaayaw dyan. Maraming nag-uupos. Sa akin lang is, dito muna tayo sa drug traffickers. Kasi nakikita ko, nag-enjoy itong mga foreigners itong na binabaha tayo ng drugs dito sa ating bansa. Dahil nga, kung mahuli sila, kung makonvict man sila, which is yung conviction rate natin is Napakaliit pa. napakababa no, yung ating conviction rate, and yet meron tayo sa bilibid na 160 plus na mga foreigners na convicted na sa drug trafficking. So ibig sabihin, meaning ilan pa kaya ang nakawala, yung hindi na konbikto, ang dami pa. So kung uulit na naman yun, dapat meron tayong kuwan sa kila, yung Pangtuldok na. Parang, may term yan, yung, basta yung deterrent. deterrence. Meron tayong deterrent sa kanila na hindi na sila gagawa ulit. Dahil try natin, bitay tayo ng mga foreigner na mga drug trafficker na mga 1, 2, 3. Mababalita man yan sa buong mundo. Mabalita yan, sabihin, you keep up Philippines, so iwas na kayo.
dyan dahil... Kasi 116 sinasabi nyo na convicted ngayon na drug traffickers. 160 plus. Imagine And counting. Sa liit nung percentage na yon, ibig sabihin talagang mas marami pa yung hindi nako-convict. Marami. Oo. At hindi lang yung hindi na-convict, yung hindi pa nahuli. Hindi pa nahuhuli. Marami. Paano bang gusto nyo sa death penalty na yan ng mga drug traffickers? So basically, drug traffickers muna tayo. Lahat ng mga drug traffickers, yan ang i-imposean ng death penalty if found guilty. Well, Paano nyo gusto? Firing squad o gigilingin? Ganun, paano ba? Kasi, lagyan ng IED sa katawan, no? Pasabugin, boom. Gano'n? Hindi naman. Or lethal injection Depende pa rin. kung basta importante mamatay. Importante mamatay para hindi na pamarisan at hindi dadami. basta kahit naman anong paraan yan, patay pa rin. Basta patay, oo. Basta. Yun lang, yung kung anong legal. Ano bang legal sa nasa batas natin? Firing squad ba? Kayo Yung naman lethal ang injection? nun, siyempre mag-uusap-usap as lawmakers, di ba? Pag-usapan natin yun. Kung ano. Ano, di tayo dito. Depende. Kung by hanging or what. Pero sa atin, kasi ina-advocate pa rin ng mga human rights, yung mga human rights advocates, ay mas isinusulong nila yung makataong pamamaraan. Parang makataong pamamaraan. patay pa rin. Ganun, patay pa rin eh. No? Parang, Patay pa rin. Pareho lang. parang kahit ano gawin mo, no? Patay pa rin eh. No? Parang wala rin naman nga pinagkaiba. Patay pa din ang dulo. But just the same, yun ang isa sa mga gusto ninyong mapagtuunan ng pansin. Yes, yung trafficking. Like for example lang ito. Baka, when you are caught in possession of 1 kilo and above, you can be classified as a trafficker. Parang ganun. Yes. Pag may 1 kilo ka dyan, classified ka as a trafficker. So, hindi naman pwedeng magreklamo yung yung mga mahirap lang yung tatamaan sa death penalty na yan. Dahil yung kahit na kunting shabu, mamamatay, ganun. Hindi ito para sa mahirap. Mahirap ka ba? 1 kilo? Magkano halaga ng 1 kilo ngayon? Abot yan ng milyon? So, 1 kilo, mahirap ka pa ba? So, yun. Halimbawa, lagyan natin ng quantity, yung bracket. If you are caught in possession of more than 1 kilo and above, you can be classified as a trafficker. Paano mo naiisip at na-imagine sarili mo ngayon na makikipagbanggaan ka doon sa Senado? Kasi isa sa mga nagiging issue dyan, hindi lang naman tungkol dito ang pag-uusapan ninyo. Babalangkas kayo ng iba't ibang mga uri ng batas na maaaring nakikita ninyo magiging kapaki-pakinabang sa sambayan ng Pilipino. Minsan, na tinira kayo dahil sa sinabi ninyo, wala kayong alam tungkol sa inflation rate. At sabi nyo nga, pagdating dyan, tanga ako dyan. Kaya binakbakan kayo ng mga kalaban ninyo dahil wala daw kayo namang alam bakit kayo magsesenador, hindi pala ninyo alam kung ano inflation rate. Ano ang nakikita ninyong mga punto ng inyong strength at weakness at paano ninyo babanggain yung mga kagaya ng mga nag-aral ng ekonomiya sa Senado? Bago nyo sagutin yan, we'll pause for a break. Babalik po kami. Balik! Ito ang programang Bawal ang Pikon! Tama pa rin po natin ang former chief ng PNP at Bureau of Corrections, retired General Ronald Bato de la Rosa. Pupunta ka ng Senado, tatanga-tanga ka naman sa ekonomiya, yung inflation, hindi mo alam. Ano gagawin mo doon? Well, kuya, actually, nagpakatotoo lang ako. Hindi ako pwedeng magpa-plastic-plastika na kunyari alam ko lahat na hindi ko naman alam. So, actually, inflation,
may alam rin naman tayo dyan. Hindi naman tayo totally ignorante, no? Dahil meron naman akong PhD, may Doctor of Philosophy ako on the Development Administration. Napag-aralan ko rin naman yan. Pero when it comes to experience, libro, iba yung theory at saka iba yung practice eh. Parang alam mo yung theoretical. Theoretically, alam ko dahil pag-araman ko na may PhD ako sa Development Administration, but wala akong actual experience in the field of economics. Kaya sinabi ko na wala akong alam dyan. Mahirap na mamagaling ka na wala ka namang experience dyan. So, yun nga, tanungin kita, pakisabi nga sa akin yung isang senador na alam niya lahat. Wala naman siguro senador na alam niya lahat. Kasi may kanya-kanya matay expertise. Pagdating sa law enforcement naman siguro, I can claim ownership na talagang law enforcement, safety and security, yung basta pamulis. Basta pamulis na field, ako ang champion dyan. Hindi niyo ako pwedeng talunin. Well, Kasi parang sino ba sa inyo ang dating pulis? Ganun ba? yun nga, except, Bagay, andyan except si Senator Lacson, di ba? Yeah, except Senator Lacson na dating chief PNP rin. Pero, meron naman tayong, siguro, pagdating sa larangan na economics, meron bang senador na walang mga consultant, walang mga researcher? Pwede ka man mag-tap ng services ng mga researchers para malaman mo talaga kung anong dapat mong gawin doon sa Senado. Tsaka meron namang kung minsan kanya-kanya ding sa Senate yata na parang binibigyan nila ng concentration ang isang particular na, para bang doktor, Yes. isang particular na field na ikaw ay, ang concentration mo ay puro sa puso. Yung isang concentration ay puro sa utak. Ay mga ano naman yan, pero parehong doktor. Yes. So parang ang sinasabi nyo lang dito, ang gusto nyo dalhin doon sa Senate is more on kung ano ba yung dapat na mai-impose na batas na mag-i-strengthen nung ating peace and order, nung ating yung mga law enforcement. Yan talaga tututukan ko. Law and order. Diyan tayo nag-retire. So, I can say na may experience ako sa party na yan. At yung iba naman, kaya naman niyang mapag-aralan. Hindi naman tayo sarado na pag wala kang alam, stop ka na. Wala ka na. Pag-aral ka, pag-aralan mo. Matutunan naman lahat yan eh. Hindi naman po pwedeng hindi mo pag-aralan yan. Dahil nandiyan ka, nagsenador ka. Kailangan gawin mo yung trabaho mo. Ano ang pinakanakita ninyo sa panunungkulan sa Bucor at panunungkulan bilang Chief PNP na weaknesses ng existing laws natin ngayon? Aside doon sa kawalan ng death penalty about dito sa mga issue ng mga drug offenders. Isa pa, yung national ID system. Dapat may batas tayo dyan talaga na obligado tayong lahat merong ID system dahil tayo lang ata ang bansa dito, particularly Southeast Asia na walang ID system eh. Pero ang Nahirapan. sinasabi, ang kinakatakot ng marami dyan, baka daw yun ay mag-intrude sa isang individual at masira yung kaniyang privacy. Kaya parang may kumukontra sa national ID system. Alam mo naman yung kumukontra dyan, yung siguro yung mahilig lumabag ng batas. Ayaw mo lumabag ng batas, bakit ka kukontra? Kung sumusunod ka sa batas, di ba? Ay sino nag-oppose dyan? Yung mga front ng NPA. Kaya sigurado, yung mga terorista. Yan ang kumakalaban dyan. Dahil in the guise of intrusion of privacy, pero iba talagang pinaglalaban nila. Para mahirapan ang gobyernong hulihin yung mga terorista na yan. Parang let's wala face ka it, naman tinatago. bakit ka naman- matakot? Di ba? Bakit yung ibang bansa? Walang problema. Pagdating Pero dyan. anong nasa isip nyo when it comes to national ID system? Kasi right now, all those informations na kailangan halimbawang malaman sa isang tao, nasa lisensya mo din sa driver's license. Dahil nandun ang address mo, nandun ang ano mo, yung SSS. May ID na din tayo dyan. Meron din tayo, may iba-iba tayong mga IDs eh. May postal ID na ini-issue. Anong naisip niyong kaibahan doon sa national ID system? Pag national ID system, unified na yan lahat. Yung data ng COMELEC, data ng DepEd, data ng
BIR. Hindi ko na kailangan pupunta pa sa mga Iba-ibang iba-ibang ahensya. Nandiyan na sa National ID System na bawa pag makuha ng suko yung mga fingerprints doon sa isang crime scene, ipunta ka lang sa ID system, nandoon na yung Lahat. hindi ka man i-issuehan Fingerprints. ng ID kung wala kang fingerprints na kuwan doon na sample. So, ma-check na kaagad. So, ma-identify kaagad kung sino yung perpetrator ng krimen. Tsaka nandun na din ngayon sa, kumbaga parang ikinonsolidate mo na lang sa isa. Isa Nandun na lang. naman sa iba-ibang mga IDs Opo, lahat ng informations. Oo. Pero ito ba, nakikita din ninyo na magiging isang hadlang para yung mga ibang taong kumokontra sa inyo, mas tutulan ang inyong pagkapanalo sa Senate? Well, bahala na. Kanya-kanyang advokasya na ito. Kung matalo lang yung advokasya ko, din sorry. Kung haharang sila, ayaw nila. Pero ako talaga, ano pang silbi ko dito kung tatakbo ako ng Senado para lang i-please lahat ng tao, ma-positive o ma-negative. Kaya dahil gusto mo lang kumuha ng maraming boto, wala kang pinagkaiba sa traditional politician na gusto mong i-please lahat para lang manalo. Ako, I don't have to please everyone para manalo. Gusto ko, yung magsuporta sa akin, yung kakampi sa ating hangarin na magkakaroon ng magandang peace and order condition yung Pilipinas. So how do you intend to mount your campaign? Kasi parang ang sinasabi nyo ngayon, ayaw nyo maging traditional politician. Yeah. Paano nyo nakikita ba ang traditional versus sa klase ng gusto ninyong approach na gawin sa politika? Because politics is politics, di ba? Parang kaya lahat ng pagka nagpolitiko, naiibang magsalita, parang, di ba, pagka nagpolitiko, parang lahat pinapangakuan, gano'n. Kagaya nung aking advokasya sa reimposition ng death penalty. Kung ako isang traditional politician, alam ko na malaki yung voting population ng Roman Catholic dito sa Pilipinas. May nag-advise sa akin na, huwag mong itouch yung death penalty dahil magagalit sa yung mga pare, ang mga Katoliko, hindi ka susuportahan dahil pro-life ang Katoliko, ikaw pro-death ka. So, kung ako ay traditional politician, I would not dare touching that issue dahil I will lose votes pagdating dyan. But, deep inside my heart, alam ko ako isang Roman Catholic na talagang devout Catholic ako, kung nakikita ko na kinakailangan itong batas na ito para titino ang Pilipinas, so ipaglalaban ko ito. I don't care kung I will lose votes, kung bahala na, kung may magsusuporta naman sa akin dito eh. So, I am this kind of politician na who doesn't care kung hindi nyo magustuhan, basta ma-achieve ko lang yung gusto kong ma-achieve na kabutihan para sa lahat, which is matatakot na yung mga drug lord magdala ng drugs dito dahil may death penalty ang Pilipinas. So yun lang sa akin. So hindi ikaw... Hindi ako tatakbo kung I have to please everyone na mamulitika ka lang ng mamulitika. Hindi ako tatakbo dahil So hindi useless ka. hindi ka ngayon hindi ka ngayon magmamano doon sa lahat ng mga kagaya ng ibang politiko na mamanuhan ng lahat, papangakuan ng lahat para lang makuha yung boto. Mamanuhan ko yung dapat mamanuhan. Alam nga naman magmamano ako sa drug lord. Para so, suportahan niyo ako. Marami kang pera dyan na Mr. Drug Lord. Pagmano ko sa iyo para bigyan mo ako ng campaign fund dahil wala akong pera. Hindi ko kagaya sa ibang politiko dyan na mga established na mga pangalan yan, mga mayayaman. They have all the resources. Hindi ka pwedeng mananalo kung hindi mo sila papantayan. Hindi ako pupunta sa ganun. Magmamano ka sa mga gambling lord. Tulungan mo ako. Kailangan ko ng campaign fund. Hindi na yan po pwede. Pero wala pinaglalaban. where are you going to get your funds kung sakali? Parang kasi alam naman natin kung gumastos yung mga politiko pagdating sa kampanya, grabe. Ano bang suporta? Kanino ka ba may suporta? Bukod sa suporta ng presidente sa'yo. Ang sabi naman ng presidente, I can support you in your candidacy via moral support. No financial support. Sabi niya,
Moral support lang yung sabihin niya. Walang financial support. Dahil alam mo natin, mahirap na yung presidente. Wala man din yung pera. Alangan, mangurakot siya para ibigay sa akin. Para pangampanya. So sabi niya, ay, kagaya, alam ko si presidente na nahalo, hindi bayad the support of yung mga mayayaman dito na negosyante, nagbigay sa kanyang pera. Nanalo siya sa taong bayan, yung support ng taong bayan. Dahil ang taong bayan gustong-gusto ng pagbabago. So, hopefully, ganun na rin yung aking bisyon na kung suportahan niyo ako, tulungan niyo ako, ikampanya niyo ako, iboto niyo ako para manalo ako. Pero huwag kayo mag-expect na mabigyan ko kayo ng, wala akong pera eh. Kaya nga, kung yung ibang kandidato dyan, lilipad doon papunta sa isang lugar para may mga campaign sorte, gano'n. Mayroon silang mga aeroplano, mayroon silang helicopter. Eh ako magmumotor lang ako. Hanggang mumuturin ko buong Pilipinas. Tingnan natin. Balita ko nga, nakamotor ka pag nag-iikot madalas eh. Yes. Oo, iikotin ko buong Pilipinas. Motorin ko yan para Okay, pwede naman makapagkampanya. isa barge yung motor eh. Pwede naman. Oo, di ba? Actually, Mas ilang madali. bisis ko na inikot yung buong Pilipinas sa motor lang. Pero may mga barangay pa kung hindi napasukan. Pero kaya pala nag-umpisa ka na mag-ikot ngayon. O kasi mahina yung pace ng movement natin eh. Motor lang tayo eh. Motor lang. Parang pwede sila maka-afford na later pa sila mag-ikot kasi mas maganda yung sasakyan nila, mas madali. Meron nga akong kinausap na isang kapartido ko na kandidato, hindi ko lang sabihin pangalan, na may eroplano, may isang movement doon sa isang lugar, ay organized na pulong-pulong sa hugpong. Sabi ko, wala man akong time, hindi kong kaya maabutan yan kung magmotor ako. Baka pwede akong makisiksik dyan sa eroplano mo. Ay, puno na kami, idol. Puno na. Sabi ko, pwede bang yung magtali ka lang ng lubid dyan, tapos sasabit na lang ako. Pagdating doon sa malapit na sa area, tatalo na lang ako. Ganun na lang. At least pwede kang nakikiangkas ka pa rin ngayon sa Pwede mga makiangkas. Pwede sa mga umiikot. marami naman mababait dyan na pwede kang makiangkas. Pero sa sarili mong pera, ano na pag-usapan ninyo ni Mrs.? Kasi usually, yung mga kandidato, sinasabi nila, basta ako, kakandidato ako, pero hindi ko gagalawin yung pera ng pamilya ko o pera ng mga anak ko o pera na naipo namin. Basta kung ano lang yung kung ano lang yung nandyan, kung may tumulong, yan lang. Pero aside from that, sarili kong pera hindi ako gagastos. May usapan ba kayo doon na may bubunutin ka sa sarili mo o talagang aasa ka lang sa suporta ng mga gusto kang manalo sa Senado? Ganito na usapan namin ni Mrs. Yung retirement ko, na natanggap ko sa retirement na 13 million, ginawa niya doon is, yung karamihan doon, pinambili niya ng baka at gumawa siya ng farm doon sa amin para dadami yung baka. Ang sabi niya, pagdating sa eleksyon, sa kampanya mo, yung baka na yan, don't touch it. Sabi niya, huwag mo pakialam, baka magbinta ka ng baka dyan para pangampanya mo. Tawa sasabihin sa'yo, naku po, ina, ubus na, pinagbila ng baka. Hindi ko talaga pwede pakialaman. So, sabi ko, sige, hindi ko na pakialaman dahil future ng mga anak natin yan. Pag yan pa'y nawala, paano na lang yung... Parang nagsigurado na si Ma'am Nancy. naniguro na siya. Eto, wala ka na makukuha kasi binili ko na ng baka. Sa awa ng Diyos, kuya, meron din namang tatawag sa akin na, Sir Bato, huwag ka na mag-alala dito sa probinsya namin, ha? Kami na bahala maggawa ng tarpaulin para sa'yo. Kami na bahala magpagawa ng sticker. Huwag mo na kaming problemahin, sir. So marami tumatawag sa akin. Sabi ko, uy, baka buong Pilipinas hindi ko na problemahin ito kung mas maraming tatawag na gano'n, di ba? So kunting tulong lang. Naglalagay ng Hindi ka ba natatakot na bandang huli, pag naupo ka naman na senador, biglang may magpapatawag sa'yo na kung sino at sabihin, sinuportahan ka namin. Anong pwede mong gawin naman para sa amin? At ikaw naman impluwensyahan sa maaaring desisyon at yung mga dapat na gawin mo. Tanungin ko, may nabigay ka ba sa akin? Magkano nabigay mo sa akin? Parang di ko yata ka mo naramdaman, ha? Di ko yata alam, ha? Oo. Hindi ka. Maniguro rin tayo kung
meron mang magbo-volunteer talaga. Hindi mo maiwasan yan, may magbo-volunteer na magbigay. Pero suriin mo muna yung nagbigay kung, sabi mo, so, ano to, may strings attached ba ito? Meron mong sabi niya, wala itong strings attached. So, ibigay lang namin ito sa'yo tulong. Tulong sa kampanya mo. So, pagdating ng araw na sisingilin ka, sabi niya, singilin ko rin siya sa sinabi niya. Sabi mo noon, no strings attached, bakit ka ngayon nagpa, di ba? Eh, ganun lang. In other words, ngayon, sa nakikita ninyo, sa klase ng takbo ng politika, nararamdaman na ninyo yan. Ano isang kinakatakutan mo ngayon kung sakasakali pagdating ng eleksyon? Napag-usapan namin noon yung kinatakutan yung pagdating yung dikdika na, bandang dulo na daw sa eleksyon, mga last ilang days na lang bago mag-eleksyon, di ba? Grabe na yung political ads yan. Baka maglitawan yung mga may anak ka sa labas. Ayan, wala akong kaba dyan. Wala akong kaba dyan. Nanonood kayo si Mrs. Nanonood kayo si Mrs. Wala akong anak sa labas. Tiningnan ko yung nagiging anak ng mga girlfriend ko noon, walang kamukha ko noon. Kaya, wala. Safe tayo dyan, safe tayo dyan. Parang nagpa-DNA ka na kagad. Safe tayo. So, pagdikdikan, ano ang tinitingnan ninyo? Yung political ad nga daw na magkano yung 30 sekunder sa TV. Na ad kasi malaking bagay talaga yun, di ba? Yes. Pang shape ng kuwan ng tao yun. Kung ano talaga advokasya mo, kailangan palabas mo. Ang mahal noon. Wala akong makukuha ng pera kung saan ako kukuha ng pambayad noon. Sabi ko, sige lang. Habang nagpapalabas sila ng political ad sa TV, doon ako sa simbahan, magdasal ako ng magdasal, Lord. Tulungan mo ko, Lord, manalo. Tsaka yung social media naman Social yan media, is malaking bagay. very strong. Pero gaano katotoo na parang gusto nyo ding maging isang singer at gumawa ng sarili nyong album? Kaya parang balita ko gusto niyo daw parang gusto niyo daw gumawa ng album kaya kayo sabi ko nga totoo sabi ko nakakatampo naman tong si General parang mas inuna pang pinaunlakan yung mga taga-Wish kaysa sa akin. Sabi ko, nauna pa akong nag-imbita sa kanya. Talaga bang may inclination kayo? Kasi parang ang umuugong parang merong nababalitaan ako, parang gusto nyo daw pumasok din para mag-try as an independent producer ng sarili mong album ba o single. Mahirap yan, kuya, baka mamaya paglabas ng album sabihin ng tao sa akin, ito si Gerald ba to? Mahilig kumanta. Pero yung kanta walang hilig sa kanya. Hindi, kayo humusga nga para Kaya? Pakinggan nga natin tong kasi kumanta. Kaya sabi ko bakit talagang nung nabalitaan ko gusto ko talagang tawagan Bira ka, imbita ako ng imbita sa'yo, nauna ka pa nagpunta dyan. Pakinggan nga natin kung pwedeng mag-album to.
Ano ba talaga gusto niyo? Mag-senador o... Kasi, mamili na kayo. Do you really sing? Ano bang... o talagang dati pa? Kasi sino yung kasama niyo po na yun? Kwan yun, yung membro yun ng PNP band sa police, PNP yun na singer. Hindi pa naman kayo napapagalitan doon kasi parang binabakit ngayon ka lang. Di ba nabatukan ni Mrs. doon sa kanta na yan? Ha? Hindi naman. Basically kasi kami mga Bisaya, mahilig talaga kumanta. Hindi lang naman mga Bisaya. Oo, lahat naman tayo. Lahat naman tayo Pilipino, di ba? Mahilig kumanta. Pampawala ng stress yan eh. Pag problemado ka na, kumanta ka lang, makalimutan mo na yung problema mo pag kumakanta ka. So, yun lang. Pero matindi. May nag-message. Ayan, tingnan. Ikaw na magbasa, General. Parang hindi ko yata kaya sabihin yung tanong na yan. Oh. Message ni Mrs. Nancy, bakit mga jeep daw? Ilan ba daw sila sabay-sabay? Nako! Nahuli tuloy ako. Ayan. Talagang sana uhuli ang isda. Sa sariling bunganga. Sa tubig. Ayan. Marami naman talaga akong jeep, no? Girlfriend. Talaga. Ito lang. Kung hindi pa ako kalbo. Parang lahing pikutin. Hindi pa ako kalbo. So from here, ano ngayon ang nakikita ninyo na tatahakin ninyo in case, halimbawa, hindi kayo nanalo o sabihin natin hindi kayo pinalad na maging senador, are you going to rest na or ano pang nakikita niyo looking forward? Kasi one year na naman kakaroon ng bandon sa inyo para kayo kung sakali ay maitalaga sa anumang pwesto sa gobyerno. Kasi 1 year yun. Medyo mahaba-haba rin yung ano na yan. Kung hindi kayo papalarin. Ako hindi papalarin. Go home and plant kamote. Go home and plant kamote. Wala naman tayo. Uwi ako sa Davao at kumahinga doon. Enjoy ko yung life ko as retired. So ngayon, dito ngayon sa inyong hinaharap na kampanya, anong approach ang nakikita ninyo na mas magiging effective sa isang General Bato de la Rosa? Sabi niyo wala nga kayong pera, sabi nga ninyo hindi naman kayo traditional na politician at ang gusto ninyo yung susulong ninyo kung sino yung maniniwala sa inyo, yun ang kumampi sa inyo. Yung ayaw, hindi nyo naman mapipilit. So it's a matter of like kung sino may gusto ba nyo, bahala kayo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo naman, wala akong magagawa. So how do you now intend to pursue and mount your campaign? Well, ako yung umaasa lang rin sa mga yung gustong tumulong sa akin. You cannot win without help. Kailangan mo talaga ng help. So, ako yung umaasa sa mga ordinaryong tao na kung gusto niyong ipagpatuloy ko yung aking advokasya sa kampanya sa laban natin sa illegal na droga, then please support me. Suportahan niyo ako. Pwede naman, hindi naman kailangan yung support na milyon-milyong peso yung ipoproduce niyo. You can just, yung sako, pwede na kayo sako, lagay niyo bato. O yun, sulat niyo bato. O ilagay niyo doon sa barangay ninyo para malaman lang na tumatakbo tayo as senador. Ano bang laman ng ibig sabihin ng itaga mo sa bato? Bakit yun ang slogan ninyo, itaga mo sa bato? Ay, talagang that depicts my personality. Na pag sinabi ko, gagawin ko talaga. Ay, yung sinabi ko na itaga mo sa bato, gagawin ko yan. So, itaga mo sa bato, ano pa ba? Itaga mo sa bato, hindi kita iiwan, ano? Taga mo sa bato. Drama. Parang telenovela yata gusto niyong gawin. Sabi kasi ng mga kritiko nyo, lahat daw parang gusto niyong pasukin. Kaya ngayon, kumakanta pa kayo, tapos meron pa kayong mga, parang gusto niyo pa ata mag-artista. Nag-artista na ako, ha? Oo yung nga. sa pelikula natin, di ba? Oo, nakita. Nag-artista na ako, kahit pa paano.
Naging artista na ako noon. Oh. Pero kung merong ibang career na tatahakin kayo, hindi ang politika, anong nakikita niyong iba na pwede niyong puntahan aside from itong mga napagdaanan ninyo? Hindi ko alam. Mm. Walang pamulis lang talaga yung alam ko eh. Ano ba after ng pamulis? Ano bang yung nasa puso So hindi ko? niyo talaga makita sarili niyo maging concert king, ganun? Or parang... Mamaya sabi, meron pang meron pang nag-comment doon sa Wish 105. Oo, sa, Doon sa pag-post doon sa aking sa Facebook. guesting doon. Oo. Wish. May nag-comment doon. Nobody wish for this. Sabi ko, sinagot ko naman, I wish for that. At least merong isa, I wish to sing. Oo di ba? nga, Oh, parang... I wish to sing. meron naman pala. Oo. Sa amin, sino? Ako. Marami naman nagsuporta din sabi, uy, ikaw ayaw mo, kami naman, we wish for Joel Bato to sing. So, marami na naman nagsabi doon na sumagot. So ito sa ba kanya. magiging ano na kasi yung mga politiko pag nangangampanya either sumasayaw, either 'di ba merong mga kinukuhang mga artista. So ito ba magiging plataforma ng kampanya din ninyo na parang magkakakanta kayo sa mga sorties? Kumanta na ako. Oo, lahat ng pinupunta namin, kumakanta Kumakanta ako. kayo talaga. Kumanta ako. Ano bang jingle nyo? May jingle na ba kayo? Wala pa. Ah, Wala pa. Naghahanap ako ng... na maganda-gandang jingle. Oo, dapat pala. Wala pang jingle. Dapat pala may jingle kayo, no? Yung parang kasi magkakarami yung bato, kalbo. Ganyan. Parang, di ba? Di ba parang... bato. Eto na si Bato. Meron na tayong remote points. Gusto pong makipag... meron lang gustong... meron palang 7. Ang dami pala nitong live points natin. 4 na local at 3 abroad. Puntahan muna natin ang Balagtas, Bulacan. Si Jordan Irinco. Jordan, eto. Ikaw ba isa sa mga hindi kumbinsido sa kandidatura ni General Bato o ano ba ang inyong gustong iparating? Jordan! Nasa na? Jordan, tinatawag pa. Saan napunta? Jordan, umuwi ka na daw. Hindi nagkalit ang nanay mo. Nasaan ka na? Ayan pala si Jordan. Okay, Jordan, andito si General. Good morning po, Kuya. Okay. Opo, good morning po, Kuya, at kay General Bato. Ako po si Jordan Irinco, dito po sa Balagtas. Gusto ko lang po sanang itanong kung ano po yung opinion niyo po bilang dating PNP chief tungkol po dun sa paggamit ng mga facilities tsaka po uniforms ng PNP sa pelikula or teleserye, saka po dun sa nagiging image ng mga pulis sa mga ganito pong mga palabas. Ikaw mahilig ka manood ng Alam ko na yan, probinsyano yan. Kasi yun ang binabakbakan ngayon ni General Albayalde. Oo, 'di ba? Dahil nagrereklamo siya sa MTRCB dahil nga daw parang napo-portray yung mga pulis. Tapos ginagamit yung uniforme. Tsaka yun talaga, yung mismo yung uniform talaga ninyo. Ano ba nga ang take niyo diyan? Unfair. Unfair dahil ginamit na nga nila yung PNP tapos sisiraan pa nila. Hindi ba natin we cannot deny na meron talaga iskalawag sa PNP. Pero ito kasi, kukunti lang naman yung siraulo sa pulis. Siguro 2% lang ng pulis yan. 98% ng pulis ay matitino. Bakit ka doon mag-focus sa kukunting masasama at na-expense itong 98% na mas marami? So malungkot ito dahil they represent the majority. Bakit mo pinuporte kami na masama dyan? Sindikato kami. Ang mga bata pa naman, palagi nanonood dyan, magkaka-develop yan ng mabibrainwash yung mga bata. Although sabihin mo, fiction. Fiction yan na story. Pero ang mga bata, nakikita na nagkakaroon na ma-develop yung idea ng mga bata na ang pulis ay masama. So, Pero unfair. we never talked about that tungkol doon sa paggamit ng uniforme na kasi
parang eksakto talaga yun yung uniforme ninyong ginagamit di ba? Yung nga, sasabi ko, unfair. Dahil nakakasira nga yan sa imahe. But they do have consultants from the PNP, di ba? Noon, alam ko meron sila noon. Kasi, at the start, no, nagtaka ko, during my time, ang plot nila, ang ganda. Yung pulis, ang hero. Yung panahon ko, Yes, kaya tontuwa ako. Oo. In fact, bumisita pa nga si Coco Martin doon sa opisina ko. Oo. At nagpapasalamat ako sa kanya dahil sabi ko, Coco, maraming salamat at pinopromote mo yung PNP. Oo. Ang ganda ng imahe ng PNP ngayon dahil dyan sa yung probinsyano mo. Pasalamat ako sa kanya. At tataka ako lately, ito ngayon, pag-retire ko, yun noon, di ba sinusundan, parang yung plot na istorya nila, sinusundan lang yung mga pangyayari Nawala sa Pilipinas about law enforcement, about sa pamulis, sinusundan na, maganda. Oo. Ngayon, bigla nagbago yung plot, naging kontrabida ang pulis, at itong mga NPA na ang, itong bindita na ang mga hero. Oh, alam mo, parang follower ka din pala eh. Oh. Pasulip-sulip lang. Pasulip-sulip ako doon. So, kayo din ay hindi followed. Pero, I mean, kasi ngayon lang kayo halos nagkakaroon ng boses sa ganyan. Dati kasi, alam naman natin kahit sa pelikula ang pulis kung dumating, laging huli. Di ba parang gano'n? Kaya pag sinabi, ayan na ang pulis, ay wala, tapos na laban, dadating na pulis, parang gano'n. Di ba yun, hindi rin magandang pagpo-portray sa inyo yun. Hindi rin talaga. So, paano ninyo ngayon tinitignan ito? Kung sakalin maupo kayo, meron ba kayong tinitignan na ruling with regard to that na gusto nyong mailagay din sa letra ng batas? Lahat sa batas, ako actually, hindi naman kailangan ng siguro ng batas dyan. Hindi na kailangan ng May legal mga dyan. existing naman na para Hindi, ma-limit. aside sa existing, yung kwan lang, yung moral, mo dyan, isipin mo lang yung konsensya mo. Di ba? Konsensya mo, isipin mo. Nasisira yung PNP organization, yung kanilang imahe, dahil dyan sa portrayal mo sa kanila doon sa palabas mo. Sana konsensyahan lang rin na nasisira yung, at nalulungkot yung karamihan ng kapulisan. So, paano ngayon yan? Kasi by 20, next year, 2019, mag-election na. Diba? Kung manalo kayo, maupo kayo. By 2020, mag-expire ang franchise ng ABS-CBN. Boboto ba kayo laban? Kasi si Presidente, sabi niya, ihaharangin niya yung pag-renew ng ABS-CBN. Di kasama ka doon? Kung nasaan si Presidente, nandun ako. Okay. So parang you will not go for the renewal of ABS-CBN's franchise. And you have more reason to do that? Depende nga kay Presidente kung saan siya talaga susuporta ko sa kanya. Oo. Ano yung kanya- Okay, parang kung ano yung sasabihin ni Presidente. But on your own, anong pananaw ninyo? Halimbawa, minus the President, how do you take that? Dali. Isipin ko pa. Isipin ko. Wala naman ako nakikitang problema dyan, except doon nga ito sa probinsyano na nakikita ko na nasisira ang pulis. Siguro, kausapin ko sila, tanungin ko na talaga bang are you bent on destroying the image of the police? Kung ganon, then kausapin ko kayo na So yun lang naman. But on your own, parang you will not go against the renewal of their franchise. Kasi parang sinasabi nyo, if the president says so, then I will support the president. Yeah, So whatever his reason is. But on your own, parang kung kayo, without the decision of the president, you will vote for the renewal, in favor of the renewal. okay lang ko. Dahil, sipin mo, ilang milyong tao ang pinapasaya rin ng mga istasyon na yan, di ba? Oo. Oo, kung i-close down mo yung isang istasyon na yan, ilang milyon din na tao ang malulungkot na mawala na silang mapapanood. But you will never go against the will of the president. Yeah. And you will never question his wisdom on that. Yeah. Ganon. He has the reasons. Oo. He has the reasons. So you don't have the mind of your own. Yeah, let's face it. Let's face it. Walang bato kung walang digong.
Yan. Ganyan ako magtingin ng utang na loob. Mm. There is no General Bato if there was no Mayor Duterte. Mm. So, Okay, ganun ako paano magtingin ng kung utang na halimbawa naman, not on the side of the president. Paano kung halimbawa, may pinagkakautangan ka ng loob na isang kung kanino man kami utang na loob, yung pinagkakautangan mo ng loob si Raulo. Sabi mo, hindi, tatanaw ako ng utang na loob dito kasi may utang na loob ako dito eh. Kaya kahit si Raulo niya, ako, ano pa rin ako, gagawin ko pa rin kung ano yung pinapagawa niya. Hindi naman si Raulos presidente. Hindi nga, hindi naman si Presidente yung iba. sinasabi Yung ko. iba. Halimbawa, may iba kang pinagkakautangan ng loob. Yung ibang pinagkakautangan, lalo na ngayon, halimbawa, gaya nga niya, sa kampanya, talagang sabihin mo, talagang, eto, significant talaga to, kaya ako nanalo. Di kahit na si Raulo yan, kaya sabihin mo, may utang na loob ako dito. In the first place, hindi naman ako tatanggap ng suporta sa kanya kung si Raulo, kilala ko siyang si Raulo siya. Paano Para hindi ako mapusasan. Hindi, paano kung halimbawa noong ikaw ay binigyan Matino kanya pa siya. na- Matino pa siya. Ngayon naging si Raulo. Nagsiraulo na siya. May utang na loob ka sa kanya. Sorry, hindi ko siya tutulungan. Si Raulo na siya eh. Kung matino pa rin siya, tutulungan, ay susuportahan ko siya. Pero ngayon, kung nasa kampi na siya na kasamaan, hindi ako pa pwedeng sumama sa So you're kasamaan mo. saying now, if in case the president will go beyond what is right sa pananaw mo at halimbawa ang presidente ngayon ang nasira ang ulo, hindi mo na rin siya susuportahan. Si Raulo na nga, hindi na talaga susuportahan ko. Kung hindi naman masisira ang ulo ng presidente. He's very sane. He's very sane. And that's the reason why you still believe na kailangan mo suportahan kung ano yung kaniyang itinutulak. Talaga ako susuportahan ko siya. By all means. At all cost. At least, di ba, para... sa Kainta tayo, si Femi Foronda. Kainta, magandang umaga po sa inyo. Femi, dito si General Bato. Good morning po, Kuya Daniel. Good morning po, General Bato. Morning po. Ang tanong ko po is ganito. Sa palagay niyo po ba malilinis po ba ang Bucor sa mga tiwaling empleyado dahil hanggang ngayon po yata meron pa rin drug trade sa New Bilibid Prison? Definitely. Yun lang po, maraming salamat po sa Diyos. Bucor director before. Well, May pag-asa pa ba yun? I mean, in all honesty, yeah. di ba? With all honesty, kung suportahan talaga ng gobyerno yan, may pag-asa. Malaki ang pag-asa. Kasi the previous administrations, hindi lang yung previous, kundi nung magdagdaan pa na maraming administrasyon, sa nakikita ko, talagang kulang yung kanilang pansin dyan sa Bureau of Correction. Kasi ang tingin ng gobyerno dyan I have this much amount of resources. Bakit ko ipa-priority yung Bureau of Corrections na mga latak na ng lipunan yung nandyan? Instead na sa Bureau of Corrections ko igastos itong pundo na ito, dito na lang sa DepEd para sa magandang edukasyon ng mga kabataan o sa health para maganda yung kalusugan ng mga Pilipino. Bakit dyan? anong support ba ang wala pa sa kanila? Like yung construction ng facilities talaga. 1928 pa yung mga facilities dyan. Sobrang luma na. At kung makagawa sa natin ng bago, yung state of the art na, hindi naman yung talaga state of the art, pero yung modern na facility. But nothing is being done now. Ganun ba? Meron mga programa tayo, meron tayong So, ginagawa. yung inyong modernization doon na naumpisahan is now being implemented continuously. Meron tayong mga bagong mga buildings, mga prison na facilities na ginagawa outside of Bilibid. At meron din tayong gagawing super maximum security compound. Pero Dahil sa corrections ang pinag-uusapan dyan, General yung bang mga yung mga drug lords na sabi nyo doon, mahirap pakiusapan makukorek pa ba yun? makukorek yan kung we have the right facilities. Dahil ito nga, yung mga interventions na ginagawa natin doon, yung mga reformatory programs, mga rehabilitation programs na in-introduce, hindi gaanong epektibo because we lack the facilities. Para bang, gising na kayo, makinig kayo sa lecture about ganito, paano gumawa ng ganito, ganyan, paano maging isang mabuting citizen, paglabas ninyo sa kulungan, paano kayo magiging katanggap-tanggap sa lipunan, ganitong gawin nyo, ganyan.
ikaw kagigising mo lang, galing ka gumising doon sa higaan mo, napakahirap na kulang ka sa tulog dahil pag gumalaw yung katabi mo, nagigising Gising ka ka rin dahil nakatagilid kayong lahat eh. Tapos masakit pa pigsa mo dahil nahawa ka ng pigsa dun Oh, sa yun. dati. Oh. Oo, wala kang magandang higaan. Hindi ka receptive to learning. Ah. Oh, you're not receptive So, to learning. ito ay nagkakaroon na ng pagbabago o ganun pa rin hanggang ngayon? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero meron na ngayon ginagawa ng mga buildings, na additional buildings, na pag matapos yan, luluwag at luluwag yung bilibid. So the only hope that you see is kung itong lahat ng mga sinasabi po ninyo ay maisakatuparan doon. But without that, nakikita nyo, it's gonna be hopeless. Mahirap. Mahirap. Okay, so kailangan pala ng support nyo ng continue. So if we see na walang ganon na nangyayari, wag na tayo umasa. Huwag na tayong umasa. Bakit ka aasa ng pagbabago? Kung wala ka namang pagbabago rin na suporta na binibigay doon, you cannot expect change. Tsaka yung sa pagkain nila, kumusta ba doon? Nung Okay umalis naman. kayo? Wala naman namang pagkain reklamo. nila? Wala nang away sa caterer doon. Meron pa rin gusto po. Alam mo na, negosyo yan eh. Oo. Marami pa. Meron Magkano pa rin ba gusto- kinita nyo sa Bucor nung ano kayo? Wala. Sa awa ng Diyos. Oo. Pumayat nga ako doon dahil yung pagkain ng preso hindi gano'ng masarap eh. Yung ba kinakain nyo? Kikita pa ka pa kaya, yung pagkain nga hindi gano'ng maganda. Kasi balita ko dati doon, pagka daw director ng Bucor, may patong lagi sa caterer eh. Ewan ko sa iba, yung nagdaan. Oo. Pero ako, I can swear to God, never. Kaya tanongin mo yung mga caterer doon, yung nanalo sa bidding, yung mga contractor, ni piso, sabi ko, yung piso, kung magbigay kayo sa akin ng piso, ibili na lang ninyo ng additional na pagkain doon para sasarap yung pagkain ng preso na yan. Hindi ako nakikialam. So sabi nyo nga, hindi masarap pagkain nila kasi nangayayat kayo. Hindi gano'ng masarap. 60 pesos a day. Paano pasarapin Tatlong yung... meals yun. Oh, 3 meals. 20, 20, 20. Oo. 20 breakfast, lunch, dinner. Oo. Oh, 20 pesos. Paano? Anong masarap? So kayo, gusto nyo rin isulong na improve din yon. I-improve talaga. At saka yung medisina. Yung fund para sa medicine. Dahil ang dami doon, may mga sakit na diabetes. Yung aming Naku, mabigat yun. Sakit ng... mahal ano yun? yung insulin na... paano kung diabetic ka na... Mabuti yung ibang diabetic na mga drug lord, may mga pera pa sila sa labas, na yung kanila mga Nagdadala asawa, pa. anak, Nagdadala pumapasok ng doon, may insulin. dala-dalang insulin. Allowed naman yon. Allowed yun. Dahil, Allowed yun. allowed yun. Pero paano yung mahirap Oo. walang pambili ng Hindi insulin? kuhanin mo na lang yung insulin sa mayaman na drug lord. Para yung at least makasuporta siya sa ano dun sa mga mahirap naman. Sabi ko nga, yung yung ospital natin dito, parang Mona Lisa. Mona Lisa Hospital. They just die there. They just lie there. And they die there. And they die there. Hindi naman, inaalagaan naman talaga. Pero you're saying na talagang kailangan Kailangan. ma-improve yan doon. Yan, para doon sa mga nagtatanong sa Bucor. Sa Bahada, Davao City, si Police Senior Inspector Renfredo Dacalos, Investigation Officer ng CIDG 11. Magandang umaga po. Ito po si General Bato. Ito po si... Good morning po, Kuya Daniel. Good morning po, Sir Bato, Sir. Good morning. Kumusta ang Davao? Kumusta ang Davao? Good morning. Kumusta ang Davao? Kumusta ang Davao? Okay na kayo, Sir. Sir, sa inyo pong plataforma, sabi nyo, ipagpapatuloy nyo po ang laban kontra droga, pati pagsulong ng death penalty. Paano naman po yung mga pulis? Mayroon po ba kayong plano or programa para sa mga pulis kung sakaling manalo kayo bilang senador? Maraming boto din to. Bilang baka parami yung polis. Sa ngayon, 195,000. Boboto din yun, di ba? Boboto yun. Boto din yun. Makakuha mo kaya boto nila o yung mga galit sa'yo, kakampanya ka sa loob, yung boboto. Pinahirapan tayo niyan sa PNP. Bahala na sila kung ayaw nila. Basta ako, ginagawa ko na yung papel ko. Ano daw programa niyo sa kanila? Well, siguruhin ko, unahin ko nung sa PNP, yung maibalik sa atin sa PNP yung training
yung mga training institute ng PNP. Like yung PNPA, yung PNTI. Alam ko may bill na tumatakbo niyan pero ewan ko kung saan nahaharang yung bill na yan. Pero papalo upin ko yan na may balik talaga sa atin dahil yan ang problema natin sa buong mundo. Tayo lang ang pulis na hindi nagtitrain sa sarili natin mga tauhan. Kaya gusto ko may balik sa atin yung training, yung power to train sa atin sa PNP. So, kailangan ng legislation yon. Kailangan na legislation talaga na maibalik. So, yan. Isa daw yan. Sana ay maibalik. At saka, palagay ko, talagang maraming karanasan sa pagiging pulis ito si General Bato. Kaya maraming mga kapakanan ng para sa pulis ang maisusulong nyo. Marami tayong content. Tignan natin, absentee voting, maunang boboto to. Absentee voting dapat Pagka yung... sa Singapore. Singapore? Oo, eto. Si Michael Suico nasa Singapore. Nagpunta ka na ba sa Singapore? Noon, nung bumisita si Presidente, sumabay ako doon. So ito, dapat maghanap ka na masasabayan ulit. No? Para makarating ka doon. Magandang umaga sa inyo dyan na nawala. Sa Singapore, si Michael Suico. Go ahead, Michael. Nandito si General Bato. Michael Patin, ikaw ba yan? Saan? Michael! Wala ba si Michael? Nawala si Michael? Hello po, kuya. Ayan. Sige, go ahead, Michael. Hello? Go ahead, Michael. Hello, kuya. Mayong buntag, kuya. Bago ko mangutana kay General Bato, mubati mi og go! Bato! Go! Go! Bato! Bato! Go! May ha? Ayun! Kuya, akong pangutana, kuya, kay General Bato. Hello po, kuya. Parang dalawa yung kinakampanya mo. Napansin ko eh. General Bato, Si Go at saka si Bato. Diba? Parang... Muna akong pangutana, kuya. Sige. Tanong? General Bato, saludo po kami sa inyong matigas na pagpapatupad ng peace and order sa bansa. And we feel safe for our family. Ito po yung katanungan ko po. Hindi man po kayo maalam sa ekonomiya, nakikita naman po namin na may puso kayo sa masa. Ano po ang naiisip nyong mga OFW. Yan. Sige, assume natin, OFW. Naputol yung Sa OFW, anong programa daw ninyo na nakikita doon na Sa ngayon, pa-priority ko muna yung OFW in distress. Sasabi ko nga kanina, kung naawa talaga ako yung mga nakakulong doon lalo sa Middle East. Alam ko dyan, sa Hong Kong, marami rin tayong nakakulong. Singapore, may nakakulong rin tayo dyan ng mga OFW. Sana matulungan lang ng gobyerno ng kahit na legal assistance para tatakbo yung kaso nila. Dahil para makauwi na rin sila kung sakali ma-acquit sila sa kaso nila. Talaga matulungan. Paano magiging significant yung pagiging senador ninyo doon sa mga ganong issue? Hindi naman siguro kailangang iparamdam natin sa kanila na talagang tayo'y nagtatrabaho. Kailangan lang talagang trabaho ka ng totoo na pag sinabi mong tulungan mo, tumulong ka talaga para makalabas sila sa kanilang nasasadlakan na very dire situation. So nakakita ba kayo ng nakakita kayo ng malaking population natin sa iba't ibang lugar abroad na medyo talagang argabyado? Oo, yung sa Riyadh, yung napuntahan ko sa So Riyadh. mostly Middle East pa rin. Middle East, countries pa rin. Middle East, ang dami. Marami rin kasing yung mga recruitment agency na talagang naloko sila. Palagay ko, isa yun sa mga dapat ninyong Yung pag-isipan ng batas, di ba? Kasi ang dami ng mga ganyan na biktima o yung mga agency walang walang pakialam dun sa mga na-recruit. Naging biktima sila ng mga trafficking in person na kaso. O dapat pagtuunan ng pansin yan yung mga ahensya, recruitment agency. Michael, meron ka pa bang ibang gustong isusog kay General?
Kuya, yung isang katanungan po ay yung pong mga remittances na po ng mga OFW. Marami po kasing, ito po kasing remittances ng mga OFW ay isa sa mga nagpapalakas ng ekonomiya sa Pilipinas. So ano pong maisa sa batas po ni General Bato kung magiging senador na po siya? Totoo yan. Yung remittances ng OFW, yung number one ata ngayon na dollar earner para sa ating bansa. May isa batas na pag-isipan ko. Pag-aralan. Aralan ko ng gusto kung anong talagang mas magandang maisabatas tungkol dyan. Dahil totoo yun, yung remittance yung malaki. Paano ba ang gawin natin dyan para tutulungan nyo ako, give me inputs kung anong pwede natin gawin. You will be needing consultation. Yeah, magkukonsulta ako sa inyo. Mahirap pa din magsabi kagad ako na ganito ang gawin ko, hindi ko pa napag-aralan. Nakakaya naman sabihin ninyo na mga hasty na mga palisiya yung ating gusto ipapatupad. So, tulungan niyo ako. I will get your advice, your inputs. Mas expert kayo dyan dahil kayo talaga mismo ang OFW, di ba? Salamat sa inyo. Okay. Salamat Singapore. Toronto naman tayo sa Canada. Si Martin Realosa. Toronto, magandang umaga. Anong oras man sa inyo dyan? Gabi na yata sa inyo. Martin, go ahead. Nandito si General Bato. General Bato, bago po ako magtanong, gusto po namin bumati ng Salamat po, salamat. yan, binabati ko din po si Mommy Beth at si Daddy Dan. So ito po ang aking katanungan. Tumatak na po sa isipan ng mga Pilipino ang takot lalo na sa mga kapulisan na gumagawa ng katiwalian. Although ginagawa naman ng paraan, bakit marami pa rin ang gumagawa nito na siyang ikinakabahala ng mga Pilipino lalo na po ng nasa ibang bansa. And kanina sabi niyo po, kapag nanalo kayong senador, tututukan niyo po yung law and order. Ano po ang aasahan namin ng mga Pilipino lalo na po dito sa abroad? Unang-una, yung tungkol sa kahit na grabe yung internal cleansing program na pinapatupad ng PNP, di ba? About sa mga tiwaling pulis, meron pa rin talagang gumagawa ng katiwalian. Hindi maubos-ubos ang mga yan. Yan po'y naka-align doon sa aking gustong ipapalo up na bill sa Senado tungkol doon sa pagbalik sa training yung training functions ng PNP, ibalik na talaga sa PNP dahil hindi kami makapag-dikta kung anong gusto namin ngayon mangyayari sa training ng police dahil hindi nga under sa amin yung ahensya na yan. If you have observed, karamihan sa gumawa ng kalokohan ay mga PO1. Take note, bagong graduate pa lang sa training, gumagawa na kagad ng kalokohan. So meaning, there must be something dapat has to be corrected doon sa training. Bakit ganito sila? So yan, gusto naming ibalik, gusto naming kunin. Dahil kami naman, from our end, yung PNP, kung sabihin nyo, suportahan na lang yung training para magawa ninyo. Well, we cannot do that dahil hindi kami makapagbuhos ng tao doon sa mga training institute na yan dahil hindi nga yan under sa amin. And you will be needing retraining again after pa nila kung gusto nyo sila na mas mahon. Diba? Yeah. So, ibig sabihin, gumastos ka na, gobyerno doon, kagastos naman pagpasok sa PNP, so doble-doble na. At isang training na lang. Yan, para makorek yan. At yung pangalawa mong tanong about yung ano pa rin, yung concern nila ng mga OFW regarding dyan sa mga law and order. Law and order, sana mag-monitor kayo dito. At least ako na I'm getting feedbacks from dito sa ground na talagang may pagbabago naman silang naramdaman dahil nga dito sa kampanya natin sa illegal na droga, yung ating war on drugs, nabawasan na yung krimen sa ating kapaligiran. So, i-strengthen natin yan. I-strengthen natin yan na mabawasan yung krimen through legislation. Like for example, yung support dyan sa war on drugs, palakihin natin, palakasan natin yung support. Yan. Okay. Sa Grand Prairie, Canada naman tayo.
si Dexter Maglalang. Canada, go ahead. Magandang araw sa inyo dyan. Good morning, Kuya. Good morning, General Bato. Kagusa. Pwede ka double to, Kagusa. Dexter, General Bato. Apo. go ahead. Apo, Kuya. General Bato, ito po yung tanong ko sa inyo. Kung sakali po ba na maluklok kayo sa pwesto bilang isang senador, ano po ang unang hakbang na gagawin nyo upang matigil na ang pagpasok ng illegal na droga sa ating bansa? At may posibilidad po ba na maging illegal drug-free country ang ating bansa? Well, let us not lose hope, no? Everything is being done. Ginagawa natin ng paraan yung ating gobyerno. Talagang exasperated na ating presidente dahil kahit nagaano kahigpit yung ginagawa natin, nalulusutan pa rin tayo ng droga. So yung pagpasok na sinasabi niya dito, General, has something to do with customs. Customs, opo. Oo. Yung nga, isa yun, yung sinasabi ko kanina, ng reimposition ng death penalty doon sa mga drug traffickers. Kaya nga tayo binabaha dito ng Shabu, coming from other countries, dahil nga wala tayong death penalty. Yan, ito nanggagaling to sa bibig ng mga drug lord doon sa loob. And how Para how about the customs issue and customs problem? Kasi parang kung nakakapasok talaga yan, hindi mo nga matrace na kung sinong pinanggalingan kung minsan dahil galing sa labas, pero pinapalusot, mga nasa customs ang nai-involve. Idagdag na rin natin yung corruption na issue. Dapat maging death penalty rin yan. Para yung mga empleyado ng custom, hindi na makipagsabuatan doon sa mga sindikato. That's corruption, di ba? So parang Pagpasok nila. Pwede bang i-specify yun? Lahat ng mga nasa customs, pagka kayo na involved sa ganyan, patay din, gano'n. Dapat. Oh. Oo. Dapat. Death Parang, penalty. hindi kaya bukas makalawa, i-legalize mo na pagiging mamamatay tao niyan. Dapat pasok, dapat yung batas masama, maipasok doon sa trafficking yung, kasi nagkuhan sila accessory to the crime sila So kasama sila sa kaso na trafficking. So kung trafficking ang kaso nila, death penalty pa rin. So parang yung involvement nila, kung Involvement halimbawa nila. mapatunayan sila na part sila noon, Ng trafficking na yon. dahil sa pinalusot nila sa customs, aggravating pa yung pagiging official nila. Kasi ginamit nila yung kanilang official function to commit the crime. And that can also be punished by death. Ganon ang Dapat. sinasabi ninyo. The act of one is the act of all. Parang ganon ang... yan. So, yung pagpasok kasi, customs ang ano yan, minsan pinapatungkulan. Salamat dyan sa inyo sa Canada at si Dexter. Pag kakampanya daw si General, baka pwede kang dumobol sa kanya. Tanggalin mo lang salamin mo. Pwede po na pag tinanggal ko po yung salamin ko, batong-bato. Talagang... Ayun. Oo nga. Talagang... Susuportahan kita, General Bato. Susuportahan kita. Salamat. Para younger brother ko ito. Younger brother ko. Pakintabang kayo ng ulo. Balikan natin ang Upper Bikutan sa Taguig. Si Jefferson sa plant. Tingnan natin kung makakonekta tayo. Taguig City. Go ahead. Jefferson, go ahead po. Magandang umaga. Andito po si General Bato. Good morning po, Kuya Daniel, at advance happy PBB po sa darating na At happy birthday rin po sa inyo. Ako po at binabati ko rin po si General Bato. Ang tanong ko po, kung sakali po na palarin kayo na manalo sa darating na eleksyon, anong pong batas ang nais po ninyong gawin para sa Bureau of Customs? Dahil masyado na pong malalim ang mga anomalyang nangyayari sa ahensang to. Especially po sa mga tunit-tuniladang droga na nakakalusot. Ngayon, sasagot lang din kanina. Yung kanina sagot ko na isama sa death penalty. Pag merong kakutsaba dyan na
empleyado ng custom na takutsaba sa pag-traffic ng drugs, kasama na sila sa drug trafficking. So dapat death penalty rin para malinis talaga. Lilinis niya yung custom na yan. At yung ginawa ng presidente natin ngayon na tinatanggal niya yung mga empleyado ng custom at pinapasukan niya ng mga sundalo, ay tingnan natin if it will work. And I'm sure it will work dahil iba naman yung disiplina ng militar, di ba? Iba yung disiplina ng militar kumpara sa disiplina ng ordinaryong civilian. Kaya I hope it will work. Kung ikaw magre-recommenda, General, sinong nakikita mong pwedeng ilagay sa Bureau of Customs na matibay-tibay ang dibdib? Well, ako, no question ako doon kay General Lapina. Talagang matibay yung si General Lapina at yung integrity niya is talagang no question. Beyond question sa akin yun dahil nakita ko I grew up with him. Naging boss ko yun ng napakatagal. Kilala ko yun kung gaano ka-stricto. Talagang But in spite of that, At in spite of that, saklit pa rin. naisahan siya. Oo. Dahil nga, kahit sinong magaling na ilagay mo dyan sa taas, kapag hindi mo nilinis yung sa ilalim, ang operator dyan, nasa ilalim nasa baba. Dapat magbago ka ng leader sa taas, baguhin mo na rin yung Parang mga tao sa baba. ilalaglag ka lang din nung nasa Yun, baba. yung buong bureaucracy, linisin mo, tanggalin mo lahat. Kaya tama yung move ni Presidente ngayon na tinanggal niya lahat at pinalitan niya ng bago. Pasensya na lang yung mga talagang hindi naman sangkot. sangkot, no? Na matino nadamay. talaga. Alam ko maraming matino dyan. Pero, for the good of all, for the good of the one. Once and for all, Once and parang for all, linisin Ayusin na na natin. oo. Dali muna, meron lang tayong mga Facebook reactions. Eto na. Meron 625 na nag-like, meron 369 na nag-love, may nagtawa na 19, may nag-wow na 17, may nalungkot wala. Oo, pero may nagalit na 2. Palagay ko, dating girlfriend mo to. na hindi ko ni-recognize yung anak ko sa kanya. Ano bang kinakatakutan mong issue na pwedeng ilabas tungkol sa'yo para ilabas mo na ngayon para ma-anticipate na pagdating ng eleksyon? Yung pinaka-tingin mong ibabakbak sa'yo ng kalaban mo. Ako honestly, Kuya Daniel, wala akong kinatakutan. Wala akong nakikita maging issue sa akin. Because I've been good my whole life. Alam ko ang issue na pinaka ititiral sa akin is yung EJK. EJK na yan. But Dahil marami kang pinapatay talaga, gano'n? maraming namatay siguro. Oo, marami. Namatay during my time. Oo. Pero Doon ba sa corrections, may ilan ang napatay mo doon? wala akong napatay doon pero marami akong nayantok. Na May Yantok Mindoro. Marami akong nayantok doon. Oo. Pero yun lang naman ang nakikita ko na issue na itapon nila sa akin yung EJK. But then again, hindi ko kinatakutan yan na issue na yan. Kayang-kaya kong harapin yan. At kung ma-prove nila na kasuhan nila ako, kung ma-prove nila na talagang sangkot ako sa patayan ng EJK na sinasabi nila, well, I have to face it. Lalaki naman ako, may bayag naman ako. Talagang kasalanan ko yan, harapin ko yan. Kung kailangan ako makulong din, ikulong nila ako. Para maging kakusa ko na yung mga pinagyayanto ko sa loob ng bilibid. Sama-sama na kami doon. So far, you will be facing this ng ika nga ay buong giting ang nalalapit na election dahil alam mo naman kung minsan ang larangan ng politika talagang matindi ang bakbakan. But just the same, you are ready for all of this. I'm ready. And kung sakasakali na papalarin kayo sa Senado ay itong mga pinagsasasabi ninyo ngayon na ito ay ilalagay naman ninyo sa katuparan at hindi pangakong pinangako na nga ay gusto pang tuparin. Hindi. Itaga mo sa bato. Ayun. Itaga mo sa bato. Itaga mo sa bato. Pero, sagot kita, itaga mo sa bato. Talagang At ang isang ibabakbak na lang sa'yo, yung pagnanasa mo maging singer.
Bahala na. Oo. Hindi man nila mawala yung... So ano pa ba ang gusto niyong kantahin? Personal choice mo ba yung bakit ngayon ka lang? Ba't gusto mo yun? Nagustuhan ko lang yung kanta na yun. Maganda yung... Oh, hindi, yung totoo. Yung... Meron ka bang, may pinagkakantahan ka ba nun? Bakit ngayon ka lang? Si Mrs. na naman. Si Mrs. ngayon. Delikado ako sa pag-uwi ko. Bakit ngayon ka lang? Eh, di ba? Bakit of all the songs? Bakit ngayon ka lang? Totoo naman talaga na maraming ngayon lang nagpakita. Gano'n? Gano'n? Tignan ko kung di ka mayantok. Ayan, dukin na Well, nasa inyo po pagkakataon to address our audience at maraming salamat sa inyong pagpapaunlak. Go ahead, General. Maraming salamat, Kuya Daniel, sa ating mga kababayan. No? Salamat. Sa ating mga kababayan na ngayon nanonood, wala ko ibang gustong ipaparating sa inyo. Ito lang, gusto ko sanang kausapin kayo na suportahan natin yung ating kampanya laban sa illegal na droga. This is the best time for us Filipinos to unite against this menace. Kailangan natin talaga magtutulungan. Hindi po kaya ito ng gobyerno natin, itong kampanya na ito. It takes the whole nation to address this problem. Magtutulungan po tayo. Imbis na magsisiraan, maghihilaan pababa, I hope we can move in one direction para aangat naman yung Pilipinas. Sayang itong mga hangarin ni Presidente para sa ating bansa. Suportahan po natin siya. Hindi ko nga alam kung meron pa tayong Presidente na kagaya sa kanya after his term. Sana suportahan natin ito ngayon na. Ito na ang panahon. Maraming salamat. General, thank you so much for being with us. Thank you. Former Chief ng PNP and Bureau of Corrections Retired General Ronald Bato de la Rosa. Dito naman po sa programang Bawal ang Pikon!